At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na nga po sa episode 89 natin para dito kay One Punch Man natin season 3 at wag na nga natin patagalin pa. Simulan kaagad natin yan at kahapon nga ay dito tayo natapos sa pag-alis ni Genos din sa may military base at pupunta na nga siya ngayon sa may hideout ng Master Association. At now, ang continuation niyan is eto naman na. So dito nga balik ulit sa hideout na ng Master Association at etong pader na to ay parang swelling na, parang puputok na. At then ay dito na nga ngayon biglang lumabas na. Etong si Puri-Puri, grabe. So dito ikot-ikot dyan. Etong si Puri-Puri parang may umatake sa kanya dyan. Hanggang eto nga kumaskas na dyan, lumanding na. Etong si Puri-Puri dyan sa may sahig. So grabe, duguan dito at sugatan. Etong si Puri-Puri. So ito, napasukan na ng dugo. Etong si Puri-Puri. At ang sabi niya ngayon dito, hindi siya makapaniwala na talo siya ng ganung kadali lang. At eto nga, nanginginig yung katawan ni Puri-Puri kasi tinatry niya pang tumayo. Pero sabi niya nga rito, wala. Hindi talaga uubra. Kahit nga pilitin niyang tumayo, hindi na makagalaw etong katawan niya. So kailangan niya nga raw ng oras para makarecover, pero yung umatake sa kanya, hindi siya pagbigyan, hindi siya binibigyan ng time para makarecover. So kaya nga ito sabi ni Puri-Puri na wala na, eto na yung katapusan niya. But then suddenly ay eto nga, biglang may dumating. So ito grabe yung pagtapak sa sig, akala mo galit na galit, akala mo ang bigat. At eto nga ngayon, tingin itong si Puri-Puri banda niya sa may ulunan niya. At sabi niya nga rito, teka lang, etong muscular na binti na to at malaking binti, parang pamilyar ah. At eto nga ngayon, dating na etong si Darkshine. So ito tingin-tingin si Darkshine kay Puri-Puri, sabi niya nga dyan, ano nangyari kay Puri-Puri? Hindi na maganda yung lagay ng muscle niya. Sino yung tumalo sa kanya? So ito sagot, si Puri-Puri, sabi niya nga dyan, ang tumalo sa kanya, si Garo. So ayun, binanatan siya dito ni Garo at ito nga sabi ni Puri-Puri na lumakas din naman daw talaga siya. Yun nga lang, talagang hindi umubra, natalo pa rin siya ng ganung kadali ni Garo. At ito nga ngayon sabi rito ni Darkshine, si Hero Hunter ba? At ayun nga, tingin na si Darkshine dun sa may harapan nila dahil si Garo nandun na sa may bandang malayo, nakatayo na nga rin. So grabe, ilang walls pala dyan yung nabasag ni Puri-Puri, ang layo nung pinagliparan niya. At pagkatapos nga niyan, ito nga ngayon, tayo na dyan. Etong si Garo, so grabe, parang naka-devil mode na rito etong si Garo. At now, sabi nga rito ni Puri-Puri na mas malakas etong si Garo kumpara sa ini-imagine nila at ina-expect nila. At oo, bata pa naman daw talaga etong si Garo. Teenager pa lang pala etong si Garo. Pero wag daw nilang i-underestimate yan, wag nilang mamaliitin. Dahil yung lakas na tinataglay nga raw nito ni Garo ay malahalimaw at hindi nga raw mapapantayan yung lakas na tinataglay nito ni Garo. At duda nga raw siya eh. Pati nga raw siguro mga S-class hero hindi kayang talunin etong si Garo pagdating sa one-on-one combat. So kaya nga raw etong si Darkshine, sigurado mahirapan siya ng husto rito sa pakikipaglaban kay Garo. So grabe, parang compliment eh yung naibigay nga ni Puri-Puri dito sa lakas ni Garo. At then eto, tuloy pa nga dito ni Puri-Puri habang di pa nagalaw dyan etong si Garo, habang hihinga-hinga pa lang siya, na etong si Puri-Puri nga raw siya talaga yung pinakamahina sa mga S-class heroes. So kaya baka pwedeng di maniwala sa kanya etong si Darkshine, pero maniwala man o sa hindi etong si Darkshine, kahit man daw isang galos lang, kahit isang scratch, hindi niya nabigyan yung si Garo. So ganyang kalakas, ganyang katindi ayang si Garo, ibig sabihin. At so eto nga ngayon, ngiti lang dyan etong si Darkshine, sabay sabi na nga dyan, okay sige, naiintindihan niya na kung ano yung sitwasyon. Kaya naman, sige, siya na yung bahala at siya muna yung papalit dyan kay Puri-Puri. Siya na yung bahalang mag-break dyan kay Garo. At ito nga, sabi pa dito ni Darkshine na huwag mag-alala ito si Puri-Puri dahil kahit naman daw itong si Darkshine hanggang ngayon, wala pa siyang natatamo kahit isang galos man lang, sabi niya ganyan. So grabe, medyo okay rin na, mayabang ng konti dyan ito si Darkshine. At ito nga, ang ngiti-ngiti na si Puri-Puri, sabi niya nga dyan, huwag daw may in love sa kanya itong si Darkshine kasi baka matuyo yung muscle niya. So grabe, nagharot pa rito ito si Puri-Puri. But then ito nga ngayon, biglang sabi nga rito ni Darkshine at ginanahan siya na sige, tignan nga raw natin, tignan niya kung worthy opponent itong si Garo para tumanggap ng kanyang buong lakas. So ito, nag-fist bump na dyan mag-isa etong si Darkshine. At pagkatapos nga niya ay dito nga lakad na ngayon etong si Garo, kumilos na siya. Grabe, parang nakakatakot rito etong aura ni Garo. At then eto nga ngayon, bigla sabi ni Darkshine, sige, masaya to, sabi niya ganyan. At eto nga ngayon, nag face to face na etong dalawa. So grabe yung kintab ng katawan dito ni Darkshine, talagang laban na etong katawan niya. At ayun naman sa kabilang banda si Garo, nag-ready na nga rin siya. At ito yung battle stance ni Garo, kita
kitang-kita na pangmalakasan yung mga ganyang forma, yung parang wala lang. At din pagkatapos nga niya ay eto naman biglang talon dito sa may side na ni Child Emperor. At eto nga naglalakad-lakad pa rin siya din sa may mga parang maze na ruins na nga na to. At bigla niya nilabas ngayon dito itong kanyang GPS at sabi niya nga dyan na hanggang ngayon wala pa siyang natatanggap na message siya. Wala pa siyang update na nakukuha galing kay Atomic Samurai. So baka raw hindi pa naliligtas o hindi pa nare-rescue ni Atomic Samurai yung batang nakita niya. So yun nga si Batang Tareo. At ito nga tuloy pa rito ni Child Emperor na oo posibleng humihina lang araw yung puwersa ng Monster Association. Pero ang problema, nagamit niya na kasi yung kanyang ultimate weapon. Kaya kailangan niya nang mag-join sa ibang mga heroes pa. At din eto nga ngayon sa paglalakad ni Child Emperor, nakita niya doon sa may baba, eto sila Bushido saka nga. Eto si Okama, wala na mga nakahilata na mga bagsak na. So kaya nga dito talon kagad pababa, dali-dali etong si Child Emperor at pinuntahan niya na etong sila sabi niya nga dito, teka lang, ano nangyari dito? Sabi ng ganyan. At ito nga ngayon, hinawakan ni Child Emperor, chinek niya yung mga pulso ng tatlo na to at lahat naman daw sila may pulso pa, buhay pa itong mga to. Pero yun nga lang, antindi talaga ang lala ng injury na natamo nila. So kaya nga dito sabi nga ni Child Emperor na ano bang nangyari dito? Mga top class A na mga hero tong mga to. Pero ganito yung inabot nila, natalo na sila at ayun pa, ang tindi nung nakuha nilang injury. At ito nga ngayon, nagising na si sabi niya nga dyan, Child Emperor, ikaw ba yan? Mag-isa ka lang. Hindi maganda to. Umalis ka na rito, sabi niya ganyan. Dahil yung bagay ng araw na yon, nandito pa malapit lang. At ito nga, parang nagugulat dyan. Ito si Child Emperor. Up din, ay biglang may naramdaman dito. Ito si Child Emperor. So ito tingin siya dyan sa may gilid niya. At after nga niya, spang! Bigla na lang may umatake rito kay Child Emperor. So grabe ilag dyan. Ito si Child Emperor, munti ka na nga siya. Ayun si grabe, muntik na rin tamaan. At ito nga ngayon, bigla nga prepare dyan sa battle. Etong si Child Emperor, nilabas niya yung equipment niya dyan sa loob ng bag niya. Sabi niya, teka, ano nangyari? Ano yun? Munti ka na nga raw siya. At eto nga sagot na si sabi niya nga dyan, nandito na siya, tumakbo ka na. At tuloy nga rito ni na ito raw ay isa sa mga executive na mga halimaw. Kaya nga raw tumakas na kaagad dyan, umalis na eto si Child Emperor. Pero eto nga ay parang nahihiwagaan itong si Child Emperor sa nakikita niya. Sabi niya nga rito sa isip-isip niya na teka, ano ba to? Living creature ba yan? So di niya maintindihan kung ano yung kalaban nila yung nasa harapan niya. At din ito nga ngayon labasan na dyan, itong pagkarami-raming tubig. At ito nga parang nahihiwagaan dito, hindi maintindihan kung ano yung itsura, yung expression ba ni Child Emperor. Sabi niya nga dyan, ito yung tumalo sa tatlong malakas na swordsman na to. At saka yung threat level niya, dragon. Parang di naman yung ganun kalakas katulad ni Phoenix Man. So kung pagbabasihan daw yung itsura ng halimaw na yan. At ito nga ngayon, labas na sa harapan niya itong si Evil Mineral Water. So grabe, so sa lahat ng mineral water, itong pinakamasama. At ito nga ngayon ay nag-face off na rin ito si Child Emperor at saka ito si Evil Mineral Water. At pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang pala ito sa episode 89 natin. At so ayan grabe, bagsak na yung isa sa mga S-class heroes natin, si Puri-Puri. At eto nga ngayon, nasa alanganin pang sitwasyon itong si Child Emperor. Kasabi niya nga, diba, wala na yung ultimate weapon niya Tapos ito, nakaharap na ngayon dyan isang executive ba, si Mineral Water. So ayan, itignan nga natin kung paano didiskartehan ng bata natin to. At dun sa kabilang banda naman sa laban ni Darkshine sa ni Garo, tignan natin kung uubra yung toughness ni Darkshine laban kay Garo. At so yun nga guys, ay pagkatapos nga niya, nisagan dito lang muna itong si video natin sa episode natin. At ayan ay ulit, maraming salamat sa panonood dito kay Kalbo natin. At hintay-hintay lang pala para sa kasunod na episode nito. So yung kung natripan nyo itong video natin, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. Sila naman sa lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.